Sa isang industry, ang standards ay pinagkakasunduan at ginagawang gabay ng mga manufacturer, supplier, provider at consumer upang maging pantay-pantay ang antas ng kalidad ng mga produkto at services. Kung walang standards o kaya may hindi sumusunod sa standards, magkakaiba ang kalidad ng mga services at ito ay makasasama para sa consumer. Tulad na lamang ng file type sa computer, gaya ng JPEG at PNG image files at docs at TXT text document files, maaaring ipasa ang files na ito sa ibang devices gamit ang cables at ang internet. Nare-recognize ito ng devices kahit pa iba't ibang application, uri o brand ng device ang mag-open nito dahil sumusunod ito sa standard file types. Dahil sa mga standards ng Information and Communications Technologies, madali, mabilis at maaasahan ang pagpapadala ng datos at impormasyon sa malalayong lugar. Mahalaga ang standards at interoperability sa alinmang industry, kabilang na ang telehealth. Paano ba makakatulong ang telehealth standards at interoperability sa pagkamit sa strategic goals ng ating sistemang pangkalusugan? Kasama natin si Dr. Patrick Sylim, ang Medical and Health Informatics Consultant ng AHEAD Telehealth Policy Project. Kasama ang ating consultant sa Community Medicine and Public Health at sa Law and Regulation at Privacy na sina Dr. Geohari Hamoy at Atty. Dr. Ivy Patdu para ibahagi ang kanilang expertise ukol dito. Dahil sa telehealth ay karaniwang gumagamit ng ICT sa mga konsulta, mas mabilis ang paggalaw ng impormasyon kahit na gaano kalayo ang mga facility na pangkalusugan. At dahil dito, mas magiging responsive ang health systems, lalo na sa ating bansa na karaniwang maraming liblib na lugar na malayo sa mga specialized facility. Kung kinakailangang ilipat ng facility ang pasyente, mas mabilis ang paglipat ng impormasyon at mas maikli ang magiging panayam sa makakatanggap na facility. Mas magiging efficient ang pagdaloy ng mga pasyente sa mga facility at mas maraming kaso ang matutugunan. Dahil sa pagsunod sa standards, hindi na problema ang pagkakaintindihan ng mga system. Kahit na magkakaiba ang developer o provider ng mga system na to. Mabisa ang pagpasa ng impormasyon dahil pareho ang mga standards na sinusundan nila. Ang paggamit ng ICT ay nangangailangan ng sapat at angkop na security measures, maayos na risk management at pagsunod sa mga regulasyon. Sa implementasyon, dapat maging importanteng gabay ang karapatan ng mga pasyente, ang importansya ng data privacy at ang mga layunin ng universal healthcare. May mga standards na specifications at practices sa e-health na maaaring i-apply sa practice ng telehealth tulad ng encryption, anonymization, at iba-iba pang data security practices na pinapayo sa personnel na naghahawak ng datos. Sino ba ang bumubuo at nagtatakda ng mga standards na ito? Iba't ibang aspeto ng practice ang pwedeng lagyan ng standards. Telehealth technology standards, data security and privacy standards, terminology standards, messaging standards, at saka telehealth practice standards. Mayroon ng tinatawag na mga Standard Development Organizations o SDOs na siyang gumagawa ng mga standards. Ang kailangan nating gawin ngayon ay kumuha ng mga eksperto sa iba't ibang fields upang suriin at magkasundo sa mga standards tulad ng nasabi sa technology, sa terminology, sa messaging at sa practice at sa privacy. Maaaring ang isang standard ay kulang o hindi naaangkop yung ibang bahagi ng standard sa iba't ibang sitwasyon. Kaya pwedeng humanap ng ibang standard, magdagdag sa standard, o i-extend ang standard.
pwede rin gumawa ng sariling standard kung wala ng pagpipilian. Kailangan mag-set up ng publishing mechanisms para kapag may bagong standard o may iniba sa isang standard, alam na agad ng mga manufacturer, developer, supplier at pati na rin ng consumer ang mga ito. Siyempre, importante ang maayos at mahusay na pamamalakad sa pagpapatupad ng serbisyong telehealth. Mas maraming susunod kung ang mga standards at guidelines ay makatotohanan at angkop. Hindi siya dapat ng pabigat, kundi dapat mas nakapagtitibay. Makakatulong din kung parating kasama sa konsiderasyon ng mga stakeholders. Paano masisigurado ng pagbibigay atensyon sa standards at interoperability na ang telehealth ay abot kamay o accessible para sa lahat ng Pilipino? Sa paggamit ng telehealth, magiging mas accessible ang healthcare dahil maaaring magkonsulta ang pasyente kahit na malayo ang pagitan nila at ng kanilang doktor o malayo ang pagitan ng munisipyo sa specialized facility. Dahil din sa connection na ito, tataas ang kalidad ng health services sa buong system. Dahil magiging pantay-pantay ang kalidad nito, dulot ng pagsasama ng karunungan ng mga profesional. Magiging efficient ang healthcare dahil mas mabilis ang pagpasa ng tamang impormasyon. Mababawasan, kung hindi man mawawala, ang paulit-ulit na panayam at history-taking kapag kailangang i-refer ang pasyente. Mas mabilis makakakuha ng specialized na opinion ang isang doktor ukol sa isang kaso. Magiging appropriate dahil ang practice ng telehealth ay binabagay sa kaso ng mga pasyente, sa kanilang kakayahan at sa kalagayan ng lipunan. Ang telehealth ay nagbibigay ng maraming pagpipilian na anyo at lagusan ng access upang matugunan ang mga cultural factors na maaaring maging challenge sa pagbigay ng serbisyo sa isang lipunan. Ang kahirapan o poverty, isolation, mga pamahiin at mga stigma ay nakitang mga potensyal na challenge dito at pati na rin sa gender-sensitive healthcare. Dahil mas madali ang access sa healthcare, maaaring makahikayat ng mas magandang health-seeking behavior sa mga kaso ng reproductive o mental health, lalo na sa mga lipunan na kung saan may negative stigma na nakakabit sa mga ito. Inaasahang maganda ang equity ng healthcare across genders sa tulong ng telehealth. At dahil mas madali ang access, hindi lamang sa healthcare kundi sa specialized healthcare, mas equitable ang health systems. Kapag may standards at sumusunod ang mga manufacturer, supplier, provider sa mga napagkasundo ang standard, napagbibigyan daan ang sitwasyon kung saan maaaring gamitin ng pasyente o facilities ang kung anuman ang available na resources sa kanila upang gumamit ng telehealth. Hindi na kinakailangan ng mamahaling brand, hindi kailangan pare-pareho ang brand ng mga products na ginagamit nila. Kung walang sariling kagamitan ang pasyente para gumamit ng telehealth services, maaaring magtulungan ng LGU, Municipal Health Office at ang pasyente mismo upang gumawa ng protocol o arrangement para sa pag-practice ng telehealth sa kaso niya. Isang bagay na kayang gawin ng regulasyon ay kaya ng regulasyon na masiguro na ang telehealth ay magiging bahagi ng healthcare provider network. Nakadepende ito kung gaano natin ka-epektibong maipapasok sa healthcare delivery network ang telehealth. Makakaya ba siya ng infrastructure at kapasidad na pang-teknolohiya? Matatanggap ba siya ng doktor at mga pasyente? Susuportahan ba siya ng PhilHealth? Pwedeng mangyari na ang telehealth ang first point of contact o continuing contact sa mga GIDA o geographically isolated and disadvantaged areas.
Maaari rin na ipatupad ang telehealth bilang isang bahagi ng mas malakihang e-health framework. Ibig sabihin, konektado ang telehealth sa iba't ibang bahagi ng sistemang pangkalusugan gamit ang angkop at interoperable na teknolohiya. Nararapat din na matutukan ng regulasyon ang mga angkop na teknolohiya at kung paano natin ito magagamit ng lubos. Halimbawa, paano natin magagawa na mas mabilis sa mga proseso, paano magiging madali ang access ng pasyente sa health information, sa kanilang mga sariling record, at sa iba't ibang bahagi ng health system. Halimbawa, gamot, ambulansya, mga espesyalista. Makakatulong ang regulasyon dito, no, kung paano natin higit na magagamit ang teknolohiya. Anuman ang regulations, kailangan ma-ensure na ang needs of the vulnerable and the marginalized ay hindi nalilimitahan. Walang diskriminasyon o restriction na mangyayari by virtue of someone's status or disposition in life. For example, PWDs or those with orphan neglected diseases should not be taken advantage of, no, or poor patients are made to pay more than what the services provided. Hindi rin pwede yung ganun, no? So dapat meron talagang maayos na regulations na in place, no, para magamit ng wasto ang telehealth. Kailangan din natin kasama ang academe and people's organizations para masigurado na ang kanilang kailangan ay hindi lamang felt needs, no? Pero yung objective needs. Iba ang I feel that I need this, so yun ang felt needs, kaysa compared to I need this, yun naman ang objective need, no? So ibig sabihin nun, kung ano talaga ang kailangan nila, hindi lang yung anong feel nila kailangan nila. Bakit mahalaga ang standards at interoperability sa paggamit ng telehealth para sa pagbibigay ng serbisyo pangkalusugan? Una, ang standards at interoperability ay nakakasigurado na ang pagpasa ng impormasyon sa pagitan ng pasyente at doktor at sa pagitan ng mga facility sa mga kasong referral ay tama, mabilis at secure. Pangalawa, ang health systems na suportado ng telehealth ay may kakayahang itaas ang kalidad ng healthcare sa lahat ng bahagi nito dahil hindi nahadlang ang distansya. Kaya ng telehealth na mapabilis ang koordinasyon sa iba't ibang bahagi ng sistemang pangkalusugan. Maaaring makatulong ang telehealth para sa access sa espesyalista, sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan, at sa koordinasyon sa iba pang serbisyong pangkalusugan. Ang mensahe dito ay ang standards ay napagkakasunduan. So, ang dapat na napipiling standards ay ang pinakamabisa at pinaka-adaptable sa health systems. Dapat din isipin ang kadalian ng pag-implement ng standards para lahat ng stakeholders ay magamit ang mga standards na to. Kailangan natin isipin yung endpoint kung bakit tayo nagsa-standards at kung bakit tayo gumagamit ng telehealth. Ito ay para epektibo, efficient at accurate ang pagpasa ng impormasyon para sa ikabubuti ng pasyente. Lagi nating tandaan na sa lahat ng ginagawa natin dito, ang pasyente ay pinaka-importante. Lahat ito ay para gumanda ang health ng pasyente at in turn, ang health ng ating community. Ang ligtas at dekalidad na telehealth services ay masisiguro sa pamamagitan ng mga maitataguyod na standards, mga practice guidelines, sa pamamagitan ng sapat na financial coverage, paggamit ng mga incentive schemes, at sa patuloy na suporta para sa research at quality assurance programs. Dapat may systems in place to ensure hindi lang ito for short-term or medium-term practice ng telehealth, pero isang long-term plan, no? Paano ma-enhance at ma-support ang ating complex health system. Kung gusto nating sigurado ang pagsunod, ilagay ang standards sa policies at mag-set up ng mechanism para ma-monitor ang pag-comply sa standards. Kailangan tutukan ang governance, ang regulation, kasama na rito yung pagsisigurado na upheld ang arrangements sa standards, infrastructure, human resources, at capacity ng mga telehealth practitioners.
Kapag maayos ang mekanismo ng pagkuha at pagtugon ng feedback, mas makasisigurado na mas makabuluhan ang telehealth sa mga tao. Para makamit ang tinatawag nating equity, kinakailangan na may tagamasid at tagasuri sa buong health system upang malaman kung ano ang mga gaps na pwedeng matugunan ng telehealth services. Mahalaga ang governance, regulation, at pagsusuri, at kinakailangang regular at constant ang pagkuha ng datos para relevant ang serbisyo na binibigay sa mga nauukol na lugar. Thank you for joining us. We will discuss more on governance in the second part of this session, which will be uploaded on Friday, August 28, 2020, 5 p.m. This conversation will also be continued next Thursday with all of you on Crowdcast, Facebook, and YouTube. To receive updates and get notified for our next session, register at crowdcast.io/e/telehealth-policy. Please like and subscribe. Our Facebook page is fb.com/telehealthpolicy and our YouTube channel is at bit.ly/T telehealth, P policy, Y T. See you online!